After ng mga tune-up games ng Gilas Pilipinas, eto na, magsisimula na ang tunay na laban sa Olympic qualifiers. 1 win 2 losses ang naging resulta ng friendly games ng Gilas Pilipinas. Ang isang panalo ay kontra club team na Taiwan Mustangs, habang dalawang talo naman nila ay kontra national teams na Turkey at Poland, parehong European team. Di kita naman ang laro sa mga talo nila, dadalawa nga lang ang lamang kontra sa world's number 15 na Poland. Pero moral victory lang yan no? Still, hindi natin na-close out ang mga laban. Something na concerning papuntang OQT, lalo mas malakas pang team ang Latvia sa mga ito. Number 6 sa world rankings ang Latvia, at kung pagbabasehan natin ang laro ng Gilas itong mga nakaraan, mukhang di natin sila kayang talunin, di ba? Sa past 3 games na napanood natin, lumitaw ang problem sa mga unforced na turnovers, terrible na shooting sa free throw sa tres, at yung pagka-miss din ng team sa isang lehitimong point guard like Scottie Thompson. FYI, nag-average ng 9 assists tong sa Scottie nung Asia Cup qualifiers. Siya nagpaikot ng bola sa Gilas given na kabisado niya ang sistema ni Coach Tim. Kaya naman malaking impact yung pagkawala niya sa team. Pero ganun talaga, kailangan mag-adapt ng Gilas at gamitin ang kung anong meron lang sila. Sa final lineup na inilabas, kagaya naman to ng inasahan nating players nung nakaraan. Si Scottie lang talaga ang wala. Sa bigs, si Junmar okay naman ang nilaro sa mga friendlies. Ayos yun, di ba? Bago ang mismong OQT. Si Soto naman may some problems offensively. Sinasablay pa ang mga madadali na sana. Pero sa ibang part naman ng laro ay malaking tulong pa rin siya sa koponan. Kontra Poland, meron siyang 8 points, 11 rebounds. Isa siya sa big reasons kung bakit na-dominate natin 42-21 ang rebound sa laro. Ang dami niya ring nabigay na extra possession sa kanyang 5 offensive rebounds. Kaya overall, going sa OQT ay goods naman ang mga Gilas bigs natin. Samantala sa wings naman, of course dominated yan ni Justin Brownlee. Siguradong konti lang ang magiging pahinga nito kontra Latvia at Georgia. Ibababad talaga ni Coach Tim to. Kung pwede niyang hindi iuupo to. Laban sa Poland, 30 points ang ginawa niya. Badly needed ng team natin yung ganong firepower sa OQT. At siya lang ang makapagbibigay nun, lalo yung consistent pa ang ibang local wings natin. Sa mga guards naman, with Dwight Ramos, Chris Newsome at CJ Perez, kaya naman nila mag-point guard. Yun nga lang, lacking talaga ang team sa tunay na basketball IQ ng isang legit na floor general. More of a combo guard kasi talaga silang tatlo eh. Pero again, wala naman na magagawa eh, diba? Tsaka kung susumahin, ay okay naman si Dwight na mag-1. Siya na ang best choice natin sa kanila. Nung una parang nahihirapan siya mag-point eh, nababawasan yung scoring. Pero after ng Poland game with 16 points, 9 rebounds, 5 assists na statline, ay mukhang may tatawid naman sa OQT. Yon, sa kabuuan, hindi naman masama ang pinakita ng Gilas Pilipinas sa mga friendly games nila. Hindi na masakit sa mata ang laro kumpara noon. Ngayon, they're moving with a purpose. Nakita rin natin gumana ang opensa nila against European teams. Kaya naman great na tune-up talaga tong laban sa Turkey at Poland dahil European teams din ang Georgia at Latvia. Nahanda sila nito sa kung anong paparating sa OQT. Pero heto sa kabilang banda, yung mga makakalaban naman ng Gilas, yung Latvia na talo nitong nakaraan kontra Finland na walang Lauri Markkanen. Nagbigay ng konting liwanag yun sa atin dahil tinalo ng Japan tong Finland na may Markkanen ng World Cup. Pero yun nga lang, ang tanong, kalibel pa ba natin ang Japan para makonect-connect? Di natin alam, pero ano man yun, kahit paano may good news naman na hindi sila invincible. Yung Georgia naman, nasa Riga, Latvia na sila as we speak. Nagsimula na silang mag-training sa court doon. Ang resulta ng mga tune-up games na ito, natalo sila sa Italy by 11 points, talo rin sa Cameroon by 1 point, as kontra Egypt naman ay dinurog nila ito by 32 points. Para sa atin may konting liwanag din dahil 7 points lang ang lamang sa atin ng Italy ng World Cup, then may chance na kaya rin nating sabayan yung Cameroon. Pero yun nga lang, mahirap din kasi talagang i-take as basis to no? Since different teams to kumpara ng World Cup o kung anumang tournament. Tapos mga preparation games lang din naman tong tinitignan natin. May mga sinusubukan pa dyan ng mga coaches ng team, no matter kung anong maging resulta. Kaya hindi pa rin talaga natin matatansya ang totoong lakas ng mga ito. Kaya naman ganun pa rin, same sa Latvia, kontra Georgia ay may tuturing pa rin tayo ang dehado. Pero kahit pa paano, diba, ay mas may chance tayo na manalo sa kanila. Hindi man malaking chance, pero at least meron. Ito muna for now mga pare ko. Sa sunod na video, usisahin naman natin ang Final 12s ng Latvia, Georgia at Pilipinas.